I would just like to congratulate each and everyone, no? Dito po sa ginagawa ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang si Lord. Ayan. So marami pang mga gagawin ng Panginoon. Subalit ito ay patunay na kung papaano kayo ay ginagabayan at sinasamahan ng Diyos. Amen. Ito yung simbahan na may vision. Ibig sabihin, kapag may vision ka, meron kang direction. Not coming from man, but a direction that comes from the Lord. And if it is a vision that comes from the Lord, nothing can stop you in fulfilling God's will over the life of this church and over the life of your pastor and of the leaders of this church. I believe this is unfinished yet. Marami pang pwedeng gawin at marami pang dapat gawin. Tama ba? Pagpasok mo, di ba, hindi pa maayos. Pero dito, at least okay na to. Pero sabi mo sa katabi mo, maliit ang lugar na to para sa atin. Ang malupit, nagsisimula ka pa lang, maliit na. And I believe itong second floor, yun yung talagang ano nyo, di ba? Yung pupuno, yung dito hanggang doon sa dulo. Kaya, ano pa lang to, kakapuranggot pa lang to, pero alam ko matindi na ginawa ni Lord at sakripisyo ninyo. Pero ang Diyos, mga kapatid, nandoon sa business na kapag willing kang ituloy at gawin yung kalooban ng Diyos, hindi yun ititigil. Kasi hanggat willing ang tao na sumunod sa kanyang kalooban, tuloy-tuloy ang provision na galing sa langit. Amen po ba? Kaya nga, minsan hindi mo na talaga ma-identify kung saan nanggaling eh. 'Di ba? Kung paano na itayo ito, sabi nga ni Pastor Jimwell kanina, willing siyang makulong, 'di ba? Para doon sa mga balanse. Pero in fact, bago pa lang kayo naghukay dito, nakita na ng Panginoon ang puso ninyo. Bayad na lahat. Yung plano, kailangan nyo na lang ipatupad para dumaloy yung provision na galing sa langit. Amen po ba? At ang matindi rito, kung sinong nagtanim, sila din ang aani. Tingnan mo yung katabi mo, nagtanim ka ba? Ang hirap intindihin, yung walang tinanim pero gustong umani. Anong tawag doon? Iba yung nagtanim tapos ikaw ang umani. Di parang nagnakaw ka doon sa tinanim niya. Tama? O kaya yung parang sige, tapos nang mag-ani yung nagtanim, papakuhanin ka na nila. Nung bata ako, may ganun eh. Yung nag-aantay lang na nandun. Pero yung great harvest, wala dun sa mga pinagpilian. Yung great harvest, nandun sa mga tunay na nagtanim. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang. Pwede ka pang humabol. Di ba? Siguro nasa isip mo, naku, nagukay na. Matutuloy kaya? Di ba? Yung mga ganun, ano? Para si Peter, nung tinawag ng Panginoon, di ba? Nung Lord, ikaw ba yan? Yun lang naman importante, Pastor Jimwell eh. Yung mga gagawin natin, dapat talaga sigurado si Lord ang may utos. Kasi kapag si Lord ang may utos, siya ang magbubuhos. Di ba? Ganun yun eh, di ba? Pero if you are doing it for your sake, for your name, then you will going to fund it. But when you do God's will, then God's favor will shower upon that kind of project. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. So yan, pinatunayan na ng Panginoon na siya'y tapat, makapangyarihan, at siya'y, kinakanta natin kanina, Jehovah Jireh, di ba? Siya yung provider, siya yung sustainer. Kaya si Lord, hindi lang siya hanggang simula. Kundi ang mga pinasimulan ng Panginoon sa buhay natin, sa gawaing ito, tatapusin niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang hanggang simula. Diba? Nagsisimula pa lang eh. Diba? Parang sa basketball, sa simula, ang lakas-lakas mo. Diba? Hindi naman bilangan ng simula eh. Hanggang dulo. Diba? Sabi mo sa katabi mo, ang katapatan, hindi lang pang simula. Hanggang dulo yon. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kasi ang kailangan talaga natin yung tulong ng Diyos eh. We need the help of God. We need God's help. We need God's support. Kasi kahit na all the things that you need, nasa iyo na, pero kung wala yung intervention ng Diyos,
walang element ng faith na may establish sa buhay natin. You know why there is a need? Parang yung kinakanta natin Jehovah Jireh kanina. Ang context ng Jehovah Jireh, kaya nag-provide si Lord kasi may sakripisyo. Baka mamaya may pangangailangan ka, you are my Jehovah, kakantay mo pa, Jehovah Jireh, di ba? Nahiluluha ka pa. Wala ka naman sinakripisyo. Yun ang context ng Jehovah Jireh. Di ba? Sa panahon ni Abraham, inoffer niya si Isaac. So willing niyang patayin si Isaac, willing niyang isakripisyo, willing niyang i-offer si Isaac. Ay nung nakita ng Diyos yun, ay nag-provide siya. So anong willing mong isakripisyo, anong willing mong ibigay, anong willing mong i-offer sa Panginoon na talagang masakit para sa iyo. Alam niyo yung ipa-offer ng Panginoon kay Abraham, mga tupa, mga alaga niya, madali para sa kanya yun. Pero yung ipa-offer niya, yung inaantay niyang matagal na anak, na nagbigay ng lubos na kasiyahan sa kanya. Hindi man nagdalawang isip si Abraham yung context nun Kinabukasan ng maaga, inayos niya yung para sa offering. Tapos sinanong ng anak, sino pong iaahin? Sino pong iahandog? Ano sabi na? Ikaw, sabi ba niya? Pero sa alam naman niya na siya, di ba? Pero ano sabi niya? God will provide. Tapos, kailan nag-manifest yung God will provide na yon? Nung nakita ng Panginoon yung matinding sakripisyo at pagsunod. Kaya kapag walang great sacrifice, kapag walang great offering, kapag walang great obedience, hindi mo pwedeng i-claim yun, out of context ka. Kaya nung sasaksakin na, i-offer na ni Abraham si Isaac. Alam niyo, si Lord sumagot. Sabi niya, huwag mong ituloy yan. Tapos doon may lamb. Yun ang in-offer. Kaya alam niyo anong sabi ng Panginoon kay Abraham? I swear by the moon and the stars in the sky. Sabi niya, pagpapalain kita at ang inyong mga lahi. Alam mo ba, ang sakripisyo mong ginagawa ngayon, ang pag-o-offering mo, kung ikaw ay isa sa mga ginamit ng Panginoon dito, hindi lang para sa iyo ang ginawa mo na yan. You are doing it for your generation. Pumupondo ka na ng pagpapala at pabor ng kamay ng Diyos sa iyong mga anak. Kaya yung ginagawa mo nating sakripisyo, lalo dito sa project ng Panginoon na ito, abay, you are not doing a favor to the church, but you are doing a favor to yourself and to your generation to come. Kailangan pambili ng bakal, pambili ng mga materyales. Pero ito yung gusto kong makita ninyo. You are not doing it for the church. You are not just doing it for God, but you are doing it literally for yourself. Bakit? Anong sabi ng Bible? Anong nangyari? Totoo ba yung sinabi ng Diyos, I swear by myself, by the moon and the stars in the sky, I will bless you? Nung panahon ni Isaac, anong ginawa? Sa panahon ng pandemya, anong ginawa ng Diyos kay Isaac? Gusto ni Isaac, umalis siya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Sabi ng Panginoon, wag. Tapos anong sabi ng Bible? Naalala ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. Kaya ikaw yung tatay, kung ikaw yung nanay na nandirito, kung ikaw yung magiging tatay, kung ikaw yung magiging nanay, ang pagtatanim at sakripisyo na gagawin mo dito sa proyekto ng Panginoon, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Aalalahanin yan sa panahon mo at sa panahon ng mga anak mo. Kasi minsan nakala natin, we are being driven by the need. No, we should be driven by the seed. Kasi kapag nagbigay ka out of need, hindi yun yung motivation dapat. You are giving it because you know that you are planting a seed and one day, that seed, kung matagal-tagal pa buhay mo, di makakaani ka pa doon sa seed na yon. Pero kung talagang sigurista ka, gusto mong siguraduhin ang kinabukasan ng mga anak mo, ito ang tama. Ito ang dapat mong pondohan. Nung pandemic nga, daming mga multi-million company na nalugi. Itong investment na hindi nalulugi. Yung investment sa langit, yung investment sa kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtatanim at pagkakaloob. Sabi nga ni Pastor Jimwell ganina doon sa presentation niya, 13 years, graduate na kayo sa pagrerenta. Diba? At least pagpasok mo dito, diba, feeling, yung alam mo kasama ka. Hindi yung antagal mo na feeling strangers ka pa rin. Diba? Kasi bakit? Baka mamaya, isa ka doon sa mga
Wala namang pera ang church. Paano masisimulan? Naghukay na, papaano kaya yan? Di ba? Nakakaya naman. Di ba? Baka hindi masimulan. Kapatid, ang puhunan, pagsunod sa Diyos at pananampalataya. Para bumuka yung langit at bumuhos ang provision. At hindi kailangan ng maraming naniniwala. May isa lang naniniwala, sisimulan ni Lord yung nais niya para doon sa kanyang gawain. Di ba? Kung naniwala ka pa, di mas marami nang naniniwala. Kaya lang yung paniniwala, hindi sapat. Dapat yung paniniwala na may gawa. Baka mamaya, amen ka ng amen. Doon sa seed, wala ka mang nilagay. Di ba? Anong tutubo? Di ba? Hello? Alam nyo, kahit wag natin gamitin yung Bible, yung logical thinking lang, practical, kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Kaya hingi ka ng hingi sa kapitbahay. Di ba? Pengi po ng mangga, pengi po ng talbos ng kamote. Kasi wala kang tinanim eh. Kaya ngayon, ito yung panahon na dapat nagtatanim tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Mukha bang seed yan? Hindi, yung ano, di ba? Yung seed yun po yung tinatanim. Sabi kasi nila, di ba, yung mukhang pera. Hindi naman talaga mukhang pera yan di ba? Di ba? Hindi ka mawawala ng pera kapag ang mindset mo nasa seed. Kasi ang seed, itinatanim, hindi kinakain. Pero pag kinain mo yung seed, wala na yon, di ba? Madidecompose na yun. Paglabas nun, dumi na. Pero kapag yung seed, inayaan mong mamatay, mag-germinate, tutubo yun. Kaya dun sa process ng seed, wag ka namang mainip. Baka mamaya, nagbigay naman ako, ba't wala pa? Subukan mo magtanim. Bukas ba, aani ka na? Sabi ni Pastor Jimwell, pag-ipasigaw-sigaw pa mo siya. Di ba? Babalik ni Lord sa'yo, siksik, liglig. O, di ba? Binalik naman, tingnan mo, lumaki tiyan mo kasi nagpapasko di ba? O, doon na, siksikin. Alam mo, tama po yung ginawa ng pastor nyo kanina Yun yung alalahanin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa buong isang taon. No, kasi kailangan merong thanksgiving at merong evaluation. At higit sa lahat, yung renewal. Kasi kung papasok ulit tong 2025, kahit ayaw at sa gustong mapapasok yan. Pero kung wala kang realization, kung wala kang heart na magpapasalamat sa Panginoon, hindi ka magiging grateful. Hindi tayo magiging grateful dun sa mga nakita natin at ginawa ng Diyos kapag inisa-isa mo yan. Actually, basahin natin yung Psalms 116. Psalms 116 verse 12 hanggang 14. Ito yung, palagay ko yung writer nito, obvious naman sa sulat niya. Mapagpasalamat siya sa Diyos. Kumbaga, ina-acknowledge niya at saka grateful siya sa ginawa ng Diyos sa kanya. Dapat po, bago matapos tong taon na to, ito po yung maging puso natin sa Diyos. Ito po, ang translation po na babasahin ko, Christian, translation. Ayan. Sabi niya dito, how can I repay the Lord for all the good He has done for me? Tingnan nyo, How can I repay the Lord for all the good things He has done for me? Paano ko mababayaran yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa akin? Tindi ng puso ng writer na to, Ibig sabihin, itong tao na ito ay grateful siya dun sa mga ginawa ng Diyos. Parang yung sinabi ni Pastor Jimwell kanina, yung nireport na sa inyo, yung pag-acknowledge, di ba? Napakahalaga pala niyan. Kasi kapag hindi natin naiintindihan yan, ang akala natin, we did it on our own. Akala natin, dahil sa sikap, dahil sa diskarte, kahit masikap ka at madiskarte, kung walang Diyos na nagbigay ng pabor sa'yo, hindi mo makukuha yan. Kung pagalingan, hindi lang naman ikaw ang magaling, may mas magaling pa sa'yo. Pero bakit napasayo yan? Bakit binigyan ka ni Lord ng opportunity? Diba? Bakit binigyan ka ng pabor? Ito sabi niya, how can I repay the Lord? What shall I return to the Lord for all the goodness He has done in my life? Sino pong gusto niyan? Hindi ba magandang i-end yung year na ganito ang nasa isip natin? How can I repay the Lord? In fact, theologically, wala naman tayong magagawa para maibalik at magawa yung mga bagay na yon kasi
Hindi sapat ang pera, hindi sapat ang lakas, hindi sapat yung mga kakayanan natin para masuklian natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. 'Di ba? Yung sabi nga kanina, may na-aksidente pero buhay pa rin. 'Di ba? Yung anak ko nga, 2 beses binangga yung pickup ko eh. 'Di ba? So, tuwing wala ako doon, nababangga. Noong una, sa kabila, yung ranger, pastor, binangga ni Agi. Ayan, naka-televise ba tayo ngayon? Ayan, o, di doon, no. Tapos, nung nasa Singapore kami, yung kaliwa, pastor. Nung nasa Macau kami, yung kanan naman. Yung huli, mas malala, pati hood, salamin, talagang. Nung una, natatakot siya. Sabi ko, o, kumusta ka? Okay lang ako, daddy, sabi niya. Okay, mo na yan. Nakahinga siya. Diba? Pero siyempre, ang pagpapasalamat ko lang sa Diyos, yung sasakyan nare-repair. Pero kapag ang tao tinamaan, mahirap. Yun lang, malaking bagay na yun. At least kahit wala kami, pinroteksyonan siya ng Panginoon. Ilan ang mga nagkasakit dito na muntik ka nang mamatay during COVID. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Ilang beses kang dapat na-scam pero iniligtas ka ng Panginoon. Ngayon, may bago kang sasakyan, may maganda kang bahay. Ngayon, ang tagal mo, nakala mo, hindi ka na makapag-asawa. Ngayon, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Di ba? Dati wala kang anak. Ngayon, may anak ka na. Iniiyak mo yan. Yan ang inihiling mo sa Diyos. Dati, Lord, bigyan mo lang akong maliit na negosyo. Ngayon, pinalaki ng Diyos. Kapag ganito kaisipan na, how can I repay the Lord for all the goodness, for all the good things that He has done in my life? I believe this person is grateful. Ibig sabihin ito mapagpasalamat at kinikilala niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya bago matapos ang taon na to, dapat bumalik tayo dun sa pagkikilala sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bulag ka na lang kung hindi mo nakikita itong kabutihan ng Diyos, itong simbahan na ito. Tingnan mo ngayon, di ba? Hindi ka na paalisin, pastor, hindi ka na ikukulong. Kasi dati nag-encounter ko, kinulong kayo ng gwardiya, naalala mo yun? Di ba? Hindi po pwede, dapat hanggang alas 10 lang. Dapat hanggang alas 9 lang. Ngayon, hindi na, di ba? Bakit? Nasa inyo na susi. Di ba? Dati makikiusap ka pa, pwede po ba kaming matulog? Pwede po ba kami, may encounter lang po kasi kami. Hindi ba malaking kapasalamatan sa Panginoon yon na malaya ka na? Di ba? Palakpakan mo si Lord, di ba? Pag inisa-isa mo yan, wala kang karapatang mag-backslide. Wala kang karapatang hindi maging tapat sa Diyos. Kasi bakit? Totoo naman, ang buhay natin, hiram lang sa Diyos Ang nakakaintindi lang nun, yun yung may grateful heart at thankful heart. Ito makikita natin, ano bang mahalaga sa Diyos? Doon tayo magandang magsimula. How can I repay? Di ba kapag ang isang tao nakagawa ng isang magandang bagay sa'yo, di mo makakalimutan. Mag-iisip ka ng bagay na para makabalik man lang sa kanya kahit na hindi ganun kalaki kagaya ng ginawa niya. Tama po ba? No, kahit hindi niya sasabihin na, gawin mo to ha. Hindi, mag-iisip ka na Hindi mo man kaya ngayon, pero darating ang araw, makakaganti ka rin ng mabuting bagay dun sa ginawa niya. Siyempre, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Di ba? Ba't di ka makatingin? Magbayad ka na kasi. Di ba? Okay. So yun, no? So di ba, titingnan mo kung ano yung mahalaga sa kanya. Kung ano yung mahalaga sa kanya, kasi kahit in a small bagay lang, pero pag alam mong mahalaga sa kanya yon, matutuwa siya. Tama ba? So how can I repay the Lord? Basahin nga natin, ituloy natin yan. How can I repay the Lord for all the goodness He has done for me? I will take the cup of salvation and call on the name of the Lord. Tingnan nyo, no? Talagang yung pagpapasalamat sa kaligtasan. No? Tapos, verse 14, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Parang kanina, di ba, may seed kayo. Alam mo, hindi ka lang nagsulat. Hello? Yun yung pangako natin para sa Panginoon. Di ba, hindi kay Pastor Jimwell, kay Lord. Anong sabi niya dito? I will fulfill my vows. Basta kaming dalawa lang ni Lord nang nakakaalam. Anong sabi diyan? Anong sabi diyan? In the of all?
O dapat pala yung commitment natin, nakikita. May witness. Para may magpaalala kapag nakakalimot ka. Ganun pala yun. Kapag pala gumawa tayo ng vow kay Lord, dapat may witness. Ay, yung pagsulat mo kanina, may witness. Di ba? Makikita natin dito mga kapatid, ano ba talaga yung mahalaga sa Diyos? Ha? Ano ba talaga yung mahalaga sa Diyos? Kasi yung ginawa ni Pastor Jimwell kanina, yung Thanksgiving na yun eh. Di ba? Nagpasalamat tayo sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Tapos ito, ano ba talaga yung mahalaga sa Panginoon? Alam niyo, sabi ng Bible, di ba, very familiar verse and chapter, 3:16, nandyan. For God so loved He gave His, whosoever believeth in Him will not, dahil mahal niya ang sanlibutan. Ano ang pinadala niya? Di yung mahal din niya, para hindi mapahamak. Tingnan nyo to. Nung bago siya mamatay, inabili niya sa mga disciple. Anong sabi niya? Sa Mark 15:16, sabi niya, go and preach the gospel to all creation. Tapos anong sabi niya sa Matthew 28? Go therefore and make disciples. So, nung mamamatay na siya, yun pa rin ang habilin niya. Nung kailangan ng kaligtasan ng mga tao, ipinadala niya yung anak niya para iligtas yung mga tao. So in short, makikita natin dun sa mga verses, sa 2 verses o 3 verses na yon, alam natin kung anong mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos, yung taong kasama mo. Yan, tingnan mo. Ngusuin mo yun, mahalaga ka sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang kaluluwa ang mahalaga sa Diyos. Hello, are you listening? Tandaan natin, kapatid, kapag nag-focus tayo dun sa mahalaga sa Diyos, lahat ng mahalaga sa iyo ay idadagdag lang ng Panginoon. If we focus on what is important to the Lord, then He will focus what is important to you. If you focus on people, God will focus on your provision. Kapag inuna natin yung gusto ng Panginoon, ang lahat ng pangangailangan mo ay pawang idadagdag lang sa iyo ng Panginoon. For example, you need provision here. But in order for us, for this church to touch the heart of God, you need to do the heartbeat of God. What is that? It's winning people. Bringing people to the Lord. Bringing the homeless, the fatherless, to the Father and to the church. The people of God, the congregation. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy ang provision kapag inuna natin yung vision. Are you listening? So, minsan mauubusan ka, pero yun yung opportunity na para gumalaw at ipakita ng Diyos na hindi yung galing mo, hindi yung resources mo, kundi yung resources na manggagaling sa langit. Pero, tao pa rin ang gagamitin ng Diyos. Kaya I'm telling you today, if you want the project, your project, which is also the project of God, kasi bakit? Kapag nagawa to, testamento to na ang Diyos ng Vision Church ay totoo eh. At maraming mga taong nakakakilala sa inyo, di ba? Ang puproblemahin nyo nga dito, yung parking nyo eh. Kaya bandang huli, baka itong parking na lang eh. Di ba? Kasi baka yung sa taas, church na. Di ba? Hindi nyo ba nakikita? Kakasimula nyo pa lang, may problema na kayo. Kasi bakit? Maliit na. Yan ang problema. Di ka pa nagwi-win yan, di ka pa nag-i-evangelize. Yun na nga, Pastor, di ako nag-i-evangelize kasi maliit ang lugar namin eh. Anong kaisipan yan? Di ba? Anong kaisipan yan? Di magdoble kayo ng service, mag-triple kayo ng service. Di ba? Ang dami nyo naman drum set, 2 drum set nyo eh, di ba? Ibig sabihin, marami kayong musician dito. Di ba? Dito pala ako nakakita ng simbahan na 2 drum set eh, di ba? Talagang matindi talaga tong si Jim Weil, eh, no? Di ba? Pang concert, eh, no? Yan.
Huwag mo isipin nyo, yun na nga pasok, hindi ako nag-evangelize eh. Kasi baka siya uupo. O di kapag mas marami na, di dadalawang service kayo. O di pag inuna mo yung kaluluwa, di ba sabi nga nila, di ba may pera sa basura, di ba may ganong kasabihan, di ba? Hindi namang ibig sabihin, hanapin mo yung pera sa basura. Hindi. Trabaho yun. Negosyo yun eh. Di ba? Pero ganon din si spiritually. May pera sa kaluluwa. Pastor, ano ba yan? Kaluluwa, hanapin mo tuwing mahal na araw. Hindi. Ang ibig sabihin yan, kasi pag inuna natin yung pintig ng puso ng Diyos, di ba? Matutuwa ang Diyos. Tingnan mo nga, hindi ka humihingi ng pera sa nanay mo, dahil natuwa sa'yo, binigyan ka. Kasi bakit? Alam ng nanay mo kung ano kailangan mo eh. How much more the Heavenly Father? When we were able to touch the heart of God at natuwa ang Diyos, ito yun. Natuwa ang Diyos sa inyo, kaya ito yun. Palakpakan niyo si Lord. Pero nagsisimula pa lang si Lord. Yung iba kasi may konting victory, may konting achievement. Hanggang doon na lang. Kaya yung pag-asenso mo, yung pag-grow mo, yung pag-mature mo, hindi maka-breakthrough kasi bakit? Nasa-satisfied ka kaagad eh. Yung alam mong meron pang gagawin si Lord, okay na ako Lord. Okay na ako Lord. Parang si tatay ni Abraham, papunta yun sa Kanaan eh. Pero nagstay sa Haran. Nung nagstay sa Haran, ayaw na niyang pumunta sa Kanaan. Kasi bakit? Comfortable na siya doon eh. Di ba? Kaya humirap nung Genesis chapter 12 na eh. Yung 11, yung dulo nun. Humirap na yung requirements ni Lord pag may papagawa. Sabi niya, go to the place that I will going to show you. So pupunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, mas mahirap. Kailangan muna ng obedience, kailangan muna ng sakripisyo at pagsunod bago ituturo ng Diyos. Yung tatay niya, si Tera, may destination na sa Kanaan, pero nagstay siya sa Haran, doon na siya. Kaya ito kapatid, huwag kang masatisfied at huwag kang maging comfort na sa iyo to kasi bakit? Nagpapasimula pa lang ang Panginoon. Alam niyo anong gagawin ng Panginoon sa inyo? This is what I'm seeing in the Spirit. Ini-establish ni Lord ang base, which is this is your main church. And one day, God will, because you have that anointing, your pastor have that anointing to plant churches. Kaya ini-establish muna ni Lord itong base na to. And then after this, God will use this church also, not just to grow, not just to plant churches, but to touch many lives. To be the hand of God, to be the heart of God all over the Philippines. Ganun ang gagawin ng Panginoon. Kasi bakit? Bakit inahandahan niya kayo? Kayo ang gagawin ni Lord na modelo sa lahat ng Vision Church na mabubuksan. Tingnan mo yung katabi mo, di ba parang hindi natutuwa? Di ba? Imagine mo, pupunta ka ng ibang lugar, may church kayo doon, hindi ka na maiiba ng church. Masusundan mo pa yung series ng preaching. Ay yung pag-i-engage ninyo sa YouTube, sa mga social media, kailangan yun, pastor. Ka-bless nga eh, di ba? Pinapanood ko yun eh. Si Dong, si Maya, sino pa ba nakikita ko? Ayan, si Lache, ayan, nakikita ko yun, yung mga short clips, di ba? Hindi, talagang pang mega church eh. Di ba? Oo. Hindi, yung ano doon kasi, yung laman ng sinasabi. Sabi ko, atende, naturuan ni Jimwell itong mga to, di ba? Kaya in just a matter of time, if you are faithful with the small things that God has given you, then He will give you bigger things. Kaya nga, nandito kayo ngayon, ito'y testament na gagawin na ginawa na ng Diyos eh. Pero, meron pa. There is more. Sabihin mo sa katabi mo, there is more. Parang walang gana yun. Sabihin mo, there is more. Alam nyo, mukhang gutom na kayo eh, no? Ang mahirap sa akin, kahit gutom ako, hindi halata. Di ba? Parang pag gutom ka na, siguro busog pa si pastor. Kasi mukhang busog eh, di ba? Kaya, don't judge, di ba? No, Dong. Ay, si Dong, pumayat na yata si Dong eh. Di ba? So, yun no, mga kapatid,
yung evaluate natin yung ating buhay. Evaluate natin yung ating mayroon ba tayong mga na-achieve this year? Ano ba yung hindi natin na-achieve? Ano ba yung dapat nating i-reinforce para ma-achieve natin yun? So, kailangan ng evaluation. Kasi pag hindi ka nag-i-evaluate sa buhay mo personally, you will not realize kung saan ka nagkulang, kung saan ka kinapos, at kung saan ang naging strength mo, at saan ang naging weakness mo. Para pagpasok ng 2025, handang-handa ka na naharapin. Amen. For example, ito ngayon, no, ito yung pangatlong part, no, kasi yung Thanksgiving tsaka yung evaluation. Tapos ito ngayon yung renewal. Kasi kapag hindi ka magre-renew ng commitment mo sa Diyos nitong 2020, di ba? Halimbawa, yung mga nangungupa, di ba, praise God, nakagraduate na ang church sa pangungupa. Pag nangungupahan ka, umabot na patapos na yung kontrata, di ba kapag gusto mo pa, is magre-renew ka. Tama ba? Kaya nga may mag-asawa, di ba, yung pagdating ng mga 20 years or ilang taon, na gusto nilang ikasal ulit, yun yung renewal of their vows. Ngayong 2024, napakahalaga na magkaroon tayo ng renewal. Renewal ng ating commitment, renewal ng ating faithfulness, renewal ng ating sacrifice, renewal ng mga bagay na alam natin na dapat nating ituloy. Sabi mo sa katabi mo, tutuloy pa ba natin? Di ba? Of course. Di ba kasi bakit? Ilang araw na lang. Ano tayo ngayon? 29? Tama no? 30, 31. Tapos, 2 araw na lang pala. 2 araw na lang, kapatid. Baka hindi ka pa nagre-renew ng commitment mo sa Diyos. Baka nung last year, taga-upo ka, taga-attend ka, sige, magre-renew ako, attender ako ulit. Huwag naman, di ba? Napaka-talented mo, napaka-binigyan ka ni Lord ng mga mahuhusay na kamay, na tinig, na pananalita, di ba? Mag-renew ka ng commitment mo na pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Imagine kung lahat dito workers, imagine kung lahat dito kikilos, di ba? Hindi lang yung pagmamap, hindi lang yung paghuhukay, kung lahat dito kikilos dun sa mindset na how can I repay the Lord for all the good things He has done? Kapatid, hindi niyo po problemahin ang pagtatayo at mga materyales at pambili nito. Si Lord ang mamumblema niyan kapag inuna niyo yung kaluluwa. Kapag ibumalik kayo sa evangelism ng lahat ng mga tao na nandirito, di ba, mag-i-evangelize lang, magkukwento lang kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Hello, tingnan mo yung katabi mo, may ginawa ang Diyos dyan, di ba? Kasi bakit? Dati ang antas ng buhay niyan, hindi naman, dati nakamotor, o di ba, ngayon nakakotse na. Naka 2 wheels, ngayon 4 wheels na. Tapos ang matindi, hindi lang isa. Dati nakikisakay lang yan. Ngayon, tingnan nyo, iba na, ngayon sa inyo pa lang, kulang na parking. Paano pag dumating yung sasakyan mo? Bahala na si Engineer Dong dyan, kung maghuhukay siya sa baba, yung mauna ilalagay sa baba, tapos sa pangtaas, di ba? Mga ganon. Kailangan i-evaluate po natin ang ating mga sarili. Nag-aapoy pa ba yung puso natin para sa kaluluwa? Baka mamaya, puro kita na lang. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang magnegosyo, pero wag nating kakalimutan. Kaya tayo binless ni Lord dahil dun sa puso natin para dun sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Baka mamaya panay-kita na lang nasa isip mo. Tama yan. Pero dapat mas nangingibabaw pa rin yung pag-ibig natin sa kaluluwa, pag-ibig natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Tingnan mo, 100% sold out ka ba para sa pinapagawa ng Diyos? Hello, baka sasabihin mo, sige, basta magbigay na lang ako ng pera, kayo nang bahala dyan. Kailangan yung pera, pero masigit na kailangan ng Panginoon. Lalo na lumaki na influence mo. Dati nakikipagtrabaho ka, ngayon ikaw na ang nagpapatrabaho. So iba yung influence mo dati at saka sa influence mo ngayon. Amen? So lahat ng trabahador mo yun, pwede mong ma-disciple, pwede mong ma-win, pwede mong ma-evangelize. Kung lahat lang ng may negosyo dito, no, lahat ng mga trabahador mo na i-win mo, na evangelize mo, abay, may second service na kaagad this 2025. Bakit? Kailangan lang tayo mag-renew ng passion natin sa Panginoon. Tingnan natin yung mga cell group natin, penetrating pa ba o nagme-maintain na lang? Tingnan natin, pag sinabi natin penetrating cell, ibig sabihin, hindi lang nananatili na iilan lang ang nandoon.
Ibig sabihin, everybody in the cell are doing evangelism. And they will be effective because there is a life transformation. And kaya effective sila, kaya nagpe-penetrate, kasi bakit merong leaders na nare-raise up. Hello? May nare-raise up. At dahil may nare-raise up na leader, kada cell group na yon, kung ilan man ang cell group or kung ilan na pinupunta nyo, life group, ano man ang tawag ninyo, then there will be a multiplication. That's what will going to happen. This church will grow in just a matter of time. This church will grow if you have the heart of Jesus. Kasi malaki ang building, wala naman nakalagay. Kaya nga, pastor, maliit lang muna eh. Hindi, tama yung mindset ninyo, di ba? Yung malaki, kasi hinanda na ang lalagyan, kasi may ilalagay. Pero yung iba sa inyo, baka mamaya, okay na tayo dito. Ang ganda na eh. Di ba? Hello? Kaya ang good news, di ba? Itong pinaganda nyo na to, pastor, maliit na to. Kaya kailangan talaga ng provision pa. It's either i-expand nyo doon or ididiretso nyo sa taas. At least pag ginawa nyo sa taas to, malapit-lapit na kayo sa langit. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Parte ng ating mga evaluation, no? Tingnan natin to. Bilang asawa, kumusta ka sa asawa mo? Bilang asawang lalaki, kumusta pakikitungo mo sa asawa mong babae? Di ba mas maganda bago matapos yung taon na to, lahat ng mga iringan ninyo, tapusin nyo na? Kasi yan ang magiging problema sa provision ng Diyos ng 2025. Baka mamaya dahil sa handa lang, hindi na pagbigyan yung paborito mong ulam, hindi linuto, nagalit ka ngayon, di ba? Baka mamaya hindi mo nabili ng pamasko yan, di ba? O baka mamaya may nakitang pera doon sa kabilang wallet, di ba? Yung i-surrender mo na. Di ba? Sumuko ka na. Sabi nga ni Pastor Jimel kanina, yung pagsuko eh. You know what I'm trying to say today, no, is a practical thing bago ka humarap ng 2025. Kasi I can preach a fiery message today, but if you are not ready to face 2025, dun sa unang quarter pa lang, ramdam mo na eh. Hello? Kaya, kumusta ka ngayon? Asawang babae, siya yung asawang lalaki. Baka masyado ka nang mas magaling kaysa sa asawa mo dahil mas malaki kang kumita o dahil ginagamit mo ang iyong kagandahan para ikaw ang masunod. So, evaluate nyo yung relationship na yan. So, bilang mga kapatid o bilang mga anak sa inyong mga magulang, so, kumusta ka bilang anak? Kumusta ka bilang kapatid? Diba? Kristiyano tayo. So, dapat nakikita si Christ sa atin. Naririnig si Christ sa atin. Kristiyano tayong pamilya, Kristiyano tayong tahanan, evaluate natin. Diba? Kumusta ka? O bilang isang leader, bilang isang cell group leader, bilang isang leader ng simbahan, o kumusta ka ngayon? Kumusta yung relationship mo sa Panginoon? O ngayon, bilang isang employer, ibig sabihin, ikaw ang may mga trabahador, kumusta ka sa iyong empleyado? At kung ikaw naman ay isang empleyado, kumusta ka naman sa pakikitungo mo sa iyong boss? Para kapag may mga gawain sa simbahan, pag nagpaalam ka, ikaw ay papayagan. Hindi, may persecution ako ngayon, ayaw kong paatinin ng encounter. Ngayon pala, hindi naman nagtatrabaho ng mabuti. Yes. Diba? So, ayusin mo. Kung nagkikipagtrabaho ka ngayon, galingan mo. Kasi bakit? Balang araw, di ka mananatiling trabahador. Balang araw, ikaw yung magiging boss. Diba? Yung sinaman nyo kanina, diba yung seed, ano yung mga greatest ano mo. Kung nagkikipagtrabaho ka, sulat mo doon, hindi na magkikipagtrabaho. Hindi dahil tamad ka. Diba? Kundi, may matinding gagawin si Lord, ipopromote ka niya. Sinong pinopromote ni Lord? Yung mga handa. Sinong binibless ni Lord? Yung nakakaawa? Hindi, yung mga handa. Kaya itong sinasabi ko sa inyo ngayon, ito yung kahandahan ng bawat isa. Kasi God will not bless you if you are not trustworthy. Hello? Hindi dahil nakakaawa ka, kaya kabubusan ng pagpapala ng Diyos. Hindi, dahil sa pananampalataya na may gawa, kaya kikilos si Lord sa'yo. And I believe this is a milestone and this is already a sample. Diba may sa mga product may sample, may pre-taste. Sabi mo sa katabi mo, ang nakikita mo dito, sabi mo sa katabi, ang nakikita mo dito,
Di ba maganda? O, pre-taste pa lang yan. Di ba? Pre-taste pa lang yan sa kayang gawin ng Diyos. Kaya kung nagpapagod ka, sa-serve ka, nagsasakripisyo ka, naku, ang sarap kaya mag-sacrifice sa Panginoon. Ang sarap kayang sumunod. Ang sarap kayang magtanim, di ba? Kasi bakit? Sigurado ka eh. Bakit mo itatanim ang isang bagay sa alam mo, yung lupa, bato? Yung mabato. Hindi tutubo doon. Magandang magtanim kapag ang lupa ay handa. Ang gawain ng Diyos, yan yung matabang lupa. Bawat tanim mo at handog mo, tutubo yan. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, no? Bibilisan ko na lang, ewan ko hanggang anong oras ako magsasalita dito. Di ba? Hindi pa ako nakapag-preach eh. Di ba? Pa ako nakapagsimula. Pero yung bibilisan ko na lang kasi baka ang tingin nyo na sa akin, lagyan ko na lang ng apple yung bibig ko dito. Yeah. Social na yung mga lechon ngayon, dong. Di ba? Hindi naman sana, apple na nilalagay. So yun, makikita natin ngayon, tingnan natin yung level ng ating commitment. Tingnan natin yung level ng purpose natin. When it comes in obeying, when it comes in doing the will of God in our lives. Baka we are just doing it out of our responsibility. Baka ginagawa, wala kasing gagawa kaya ako na lang. So dapat parating mayroong joy dun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit nahihirapan tayo, may sakripisyo, alam nyo, dun nakikita ng Diyos Maglilingkod ka lang ba kapag everything is okay? Magbibigay ka lang ba if everything is okay? Sabi nga kanina ni Pastor Jimel, di ba? Mas magandang magtanim pag may pangangailangan ka. Kasi bakit? Kaya pala yung gusto mong bilhin, hindi mo mabili. Kasi bakit? Hindi pala yan ang pambili mo. Pangtanim mo pala yan para dun sa gusto mong bilhin. Na-evaluate mo yan. Baka meron kang hindi nabili ngayon. Kasi bakit? Yung pera mo pala na yun, hindi para pambili doon. Di ba? Hanggang ngayon, hawak-hawak mo pa Di ba? Kulang pa to. Kulang pa to. Hindi naman kasi para doon sa bibilin mong material na bagay na sasakyan o lupa. Hindi para doon yan. Pambili ng graba yan. Pambili ng semento pala yan. Pambili pala ng pundasyon yan. Di ba? Tingnan mo yan. Hindi, pastor, nagbigay na ako. Laki na ng binigay ko Alam ni Lord yun, kapatid. Pero hindi mo mapapansin. Hanggang ngayon, hawak mo pa yan. Wag mo nang patapusin tong 2 araw na to na hawak-hawak mo pa rin. Kasi bakit ma-expired na yan? Ano pa man bagay na expired, hindi mo na makakain. Pag kinain mo yan, bubula bibig mo. Oo. Mamaya yan, sigurado mag-uusap kayo mag-asawa. Bira, pinaringgan ba ako o na-convict ako? Ba't alam ni pastor? Ewan ko. Di nga ako makapagsimula ng preaching ko Oo. Pag nirelease mo yan, kapatid, tingnan mo yung buhos ng biyaya at pabor ng Diyos ng 2025. Wala ka na lang minsan magagawa kundi iiyak ka Naalala ko nun yung tinatsa ko ni Lord na i-offer ko yung sasakyan ko. Naku, wala na kami sasakyan. Paano ko i-offer to, di ba? Magsusundo ako ng bata, mag-aatid. Paano pag magpapalo up ako, pupunta ako ng mga cell groups, pero kinausap ako ng Diyos. I-offer ko yung ORCR. Grabe. Iba usapan, no? ORCR. Di ba? Maganda sanang i-offer na lang yung gulong, di ba? Yung manobela, di ba? Kaya lang ORCR, ibig sabihin yung ownership. Kasi sa totoo lang, pag pinag-aralan mo Bible, pag naiintindihan mo, hindi wala naman pala tayo talagang pag-aari. Pag-aari lahat ng Diyos yan. Ngayon, kapag pag-aari mo, sige, bantayin mo 24 hours, 7 days a week. 365 days. Pero kapag yan kay Lord, si Lord ang magbabantay niyan. Si Lord ang magmumultiply. So, to make the long story short, binigay ko po yun, pero yung hanggat hindi ko binibigay, parang ang sakit sa dibdib. Yung parang, in Jesus' name, in Jesus' name. Di ba parang yung mag-o-obey ba ako o mag-stay ako sa comfort zone? Kasi komportable na ako doon Pero alam nyo pala, kapag komportable ka na, tapos darating yung need at yung word ni Lord sa'yo, gusto kanyang mag-next level, di sana hindi na napalitan yung sasakyan ko hanggang ngayon, L300 pa rin.
Ewan ko kung nakita ni Jimwell yung L300 na kulay red. 2 pintuan. Tapos pinalitan Delica. Tapos pinalitan ni Lord ng Montero. May Ranger ngayon, may puti dyan. Yung Everest, 4x4. Top of the line. Kung yung unang pagsubok na sinusubukan ka ng Panginoon, bumigay ka, hindi ka sumunod. Paano na yung, siguro naman mas komportable itong 4x4 na Everest na to, na top of the line, kaysa doon sa L300 noon. Kung halimbawa, in Jesus' name, hindi ko bibigay ito. Baka hanggang ngayon, L300 pa rin ang sasakyan ko. Baka dahil luma na, L200 na lang. O kaya L250 na lang. Pero nakita ko, ang pagsunod sa Diyos, progressive. Ibig sabihin yung pagsunod natin sa Diyos, dapat hindi pa atras. Hindi pa balik. Dapat paabante. Tingnan mo yung katabi mo. Progressive ka mo sa Kanya. Kasi makikita mo yan makikita mo yan, hindi lang sa antas ng buhay niya, pati yung sa Kanyang pananampalataya. Hindi basihan ng material na bagay. Ang material na bagay ay ano lang yan, bonus lang yan. Pero ang tinitingnan talaga ni Lord dito, yung puso natin. Kasi bakit? Kailangan minsan ma-break yung heart natin para magkaroon tayo ng breakthrough. Kasi kapag hindi natin i-allow na ma-break yung heart natin through our finances, walang financial breakthrough. Tama? Kaya nagbe-break, Lord, breakthrough in our finances. I-break mo muna yung yung mga plano mo. Kasi bakit? Unahin mo yung plano ng Diyos. Nuulit ko, mga kapatid, ba? Kaya pala hindi mo mabili-bili yan. Kasi bakit? Hindi pala para doon yan. Hello? Naku, may hindi makakatulog mamaya. Pero kung ako sa'yo, ako proven ko na to Di ba? Bisan iniisip ko na dami ko nang ginawa, dami ko nang binigay Pero pag si Lord ang magsalita, mas maganda, matalo ka na, manalo na si Lord. Kasi bandang huli, pag pinanalo mo si Lord sa buhay mo, panalo ka pa rin. Sa totoo lang. Dapat hindi sa lahat ng panahon, panalo ka. Kapag si Lord ang kausap mo, surrender na kagad. Kasi bakit? Minsan hindi mo maintindihan, kailangan mo muna magbasa ng Bible. Para ngayon, kino-contemplate mo pa. Thank you Lord, kamo At least ito, dadagdagan mo na lang ng 2025. Sabi, hindi. Kasi bakit? Bibigyan ka ng mas matindi. Kasi bakit? Seed yan Ang seed na kinain, wala nang tutubo. Di ba, nagbigay ka na kanina? Di ba, nagbigay ka na? Dapat may GCash kayo dito. Nilalagay nyo yung GCash. Lagay nyo yung GCash. Kasi yung iba na pastor, walang dala yan di ba? Pero may dala cellphone yan. Tsaka yung bank account nyo, lagay nyo dyan sa Kasi bakit? Kasi yung iba gusto magbigay, ayaw nilang ipalagay yung pangalan. Di ba? Isi-send na lang yun, pastor, pag pinlas doon, yung GCash o kaya yung bank account. Gano'n na. Kahit doon sa mga mo, lagay mo yun. Tingnan mo yung iba, sabi nila. Di ba, yung nagtitinda nga ng taho sa Baguio, pastor, may GCash na Di ba, pumunta kayo ng Baguio, di ba? Yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano doon sa Baguio, nagtitinda lang, may GCash. Di ba? Ang church na lang ang walang GCash. Lagyan nyo para yung mga, di ba? Praise God. Amen. May natututunan ba tayo, mga kapatid? Kasi kung hindi tayo instructed sa alam ko to matindi yung pastor nyo Pero ito, reinforcement lang ito para ma-remind tayo sa kayang gawin ng Diyos. Kasi kapag na-misplace yung mahalaga sa puso ng Diyos, sa puso natin, pag na-misplace, nawala. Kapag nawala yun, hahanapin mo talaga. Hello? Kaya ngayon, sinong gusto na matapos ang proyekto ng Diyos dito? Ito, sino gusto? Taas mo kamay mo. Taas mo kamay mo. Diba? Ayan, praise God. Alam mo, kapatid, nagsisimula talaga sa desire yan. Sabi nung iba, naku, kaya ako magsimba sa ganyan Kasi bakit? Pera-pera lang yan Alam mo kapatid, pag binag-aralan mo yung salita ng Diyos, mas marami ituro ni Jesus about sa pera. Kasi ang daming taong nababackslide at hindi nakakaunawa sa pera, kaya namang sumisira ng buhay nila. Hello?
Kaya tayo pinagpapahala ng Diyos para sa kapurihan niya. At kaya tayo pinagpapahala ng Diyos para patunayan ng Panginoon na yan ang mga anak ko. Ayan, halimbawa, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, gusgusin ng anak mo. O di ba reflection yun ng tatay at nanay? Tama ba? Dating nangungupahan, eto na, sa inyo na. Kaya lang, hindi ko naman sinasabing magkaroon kayo ng dissatisfaction. Hindi. Magkaroon kayo ng next level na desire at next level na commitment. Parang ganito, Lord, ginawa mo nga noong 2024, wala nga kami, 200,000 lang di ba? Nagukay lang kami, eto Lord, binigyan mo na, ito pa kaya 2025. Di ba? Kaya lang, dapat ang nasa isip ng karamihan, lalo yung mga leaders, yung how can I repay the Lord? Di ba? Alam mo, ako nga inisip ko kung na-aksidente yung anak ko, nahulog sa bangin, abay, dalawa na lang ang anak ko, di mawawalan ako ng anak. Kaya iniisip ng anak ko, nanginginig siya, natatakot siya kasi alam niya yung bangga ang mahal Di ba? Ford pa naman, mahal ang pyesa. Pinagpasalamat ko sa Panginoon, salamat. Buhay ang anak ko. Hindi kayang bayaran ng pera yung buhay. Yung mayaman nga, gusto bandugtungan ng pera yung buhay nila, pero wala, nalalagutan ng hininga tayo pa kaya? Di ba? Hello? Kaya alam mo kapatid, maghanda ka. Kapag handa ka ngayon, maghanda ka sa kayang gawin ng Lord sa 2025 para sa'yo. Ilang months lang kinonstruct to? May 6 months ba? 3 months? Tingnan mo, 4 months lang in the making. Bago matapos ng taon na to, pinatunayan na ng Diyos. Ngayon ka pa ba magdududa? Ngayon ka pa ba mapapagod? Ngayon ka pa ba magdadamot? Hindi. Tingnan mo kung kailan ka bumigay. Nakita mo yung mga provision. Binigyan ka ng proyekto ng Diyos. Binigyan ka ng maayos na buhay, na pamilya, na negosyo. Pinromote ka ni Lord. Binigyan ka ni Lord ng influence. Tingnan nyo kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya ako excited ako para sa inyo Tingnan mo yung katabi mo. Dapat excited din yan. Kasi bakit? Excited ako. Kasi kapag ikaw ang ginamit ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ang pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Ako, masaya ako, pastor Diba? Masaya ako sa ginagawa ng Diyos sa inyo. Pero, kailangan, wag nating ma-miss out yung pinaka-importante sa Diyos. Yung kaluluwa. We must have the heartbeat of Jesus for the lost people. Kasi yun ang kahit, alam nyo, ang nakakalungkot ngayon sa Europe, yung mga malalaking simbahan, pastor, wala na, simbahan na lang, walang tao. Kaya kayo binigyan ng lupa ng Panginoon at building na ganito kasi may tiwala si Lord sa inyo, pastor. May tiwala si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo kung bakit ka pagpapalain ng Diyos? Kasi may tiwala si Lord sa iyo. Alam mo kung bakit yung tiwala kasi dapat tumataas yung level niyan. Di ba? May tiwala sa iyo, kailangan maging good steward ka. Kaya kung ang lahat dito, magkakaroon lang ng goal itong first quarter ng 2025. Bawat isa magkaroon ng goal, kahit isang kaluluwa lang. Ibig sabihin, January, February, March. Isang kaibigan mo lang, isama mo dito. Alam mo yung Luke chapter 15, ito sana ituturo ko pero papasadahan ko na lang. Yung Luke chapter 15, mga kapatid, yan yung parable ng loss. Yan yung parable ng loss, di ba? Yung lost sheep, lost coin, lost son. Doon kapag binasa natin yan, 3 parable yan. Pero nung pinag-aralan ko siya, hindi lang 3 parable Kasi meron din dapat na hindi natin kakalimutan yung parable of the elder brother. Kasi kapag hindi natin pinag-aralan doon yung Luke chapter 15 verse 25 hanggang doon sa 32, yung buhay ng elder brother, ang mangyayari doon, hindi natin maintindihan yung buong context niya. Kasi yung Luke chapter 15 verse 1 and 2, yun yung conversation ni Jesus, nandun yung mga tax collectors, nandun yung sinners, tapos to listen to the preaching of Jesus, to the teaching of Jesus.
verse 2, ang sabi doon, nandun din yung mga Pharisees, mga teachers of the law, na they mattered. Ibig sabihin, nagbubulong-bulungan sila, naghahanap lang sila ng mali patungkol kay Jesus. And then, verse 3, doon kinwento ni Jesus na sinagot niya yung kalagayan at sitwasyon nila noon sa pamamagitan ng parable. Alam niyo ibig sabihin ng parable? Parable, heavenly stories with earthly meaning. Ano ibig sabihin ng parable? Heavenly story with earthly meanings. Tapos ito pa ang ginagawa ni Jesus sa mga parable. Yung parable, ikukwento niya sa maraming tao, pero ipapaliwanag niya ang interpretation nito doon sa mga disciple. Kaya, yung Luke 15 verse 1 and 2, yun ang situation, yun yung context. Kaya, verse 3, nagkwento si Jesus ng parable. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba yung parable, ibig sabihin yan? Ang purpose ng parable is to share the story and hide the meaning to the listener. And sharing the meaning of the parable to the disciples. Kaya ang panalangin ko ngayon 2025, napaparating na 2025, lahat ng preaching na papakinggan mo sa mga lingkod ng Diyos ay hindi parable sa'yo. Dapat magkaroon ng enlightenment sa lahat ng pagtuturo at katuruan na ituturo sa'yo at maririnig mo para hindi maging parable sa'yo. Kapag parable sa'yo, mangangapa ka. Kapag parable sa'yo, hindi mo maintindihan. Hello, are you listening? Kapag parable sa'yo, ang bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo, magdududa ka. Pero kapag naintindihan mo yung galaw at pangungusap ng Diyos sa'yo, kahit may kaba, susunod ka pa rin. At may pananampalataya. Amen. Are you listening? So dito sa Luke chapter 15, makikita natin yan, yung una yung parable of the lost sheep. So ibig sabihin, yung lost sheep na yon, may 99 na naiiwan, hindi naman pinabayaan. Kasi bakit nasa pangangalaga yung 99 na yon? Kaya kung titingnan natin, isa lang naman yan eh. May 99 pa namang natira. Tinuturo ng parable na yung mga kapatid kung paano yung loving shepherd to the lost sheep. Yung pag-ibig ng pastol dun sa tupa. Kaya dito makikita natin bakit iniwan pa niya yon. Bakit iniwan niya? Para hanapin yung nawawala. Kasi iba naman yung nawawala dun sa nagwawala. Iba yun. Kaya ngayon, mag-evaluate tayo ngayon. Ilan yung nawala at ilan yung nagwala. Yung nawala kasi, yun ang hinahanap. Yung nagwala, kailangan nun realization. Amen. At yung sheep na yon, meron siyang concern. Meron siyang concern, kaya iniwan niya yon, kasi mag-isa lang siya. Ang tupa, kapag mag-isa siya, walang pastol, nasa panganib yon. Ang pinaka-mean na animal, yung tupa. Alam niyo ba yung tupa, kahit na kinakain na yan ng kalaban niya, nandun lang yun, umiiyak. Kahit na may mga, sapot dito, may mga langgam dito, or kung ano pa man, na insekto na namahay na sa ulo niya, hindi niya tinatanggal. Meron nga akong napanood yung tupa, pastor, no? Yung tupa, yung pastol, nag-aalaga ng tupa. Gumawa siya ng experiment. Naglagay siya ng kahoy. Tapos ilagyan niya ng tali. So, yung pastol, pinadaan niya doon, di ba? O siyempre, may tali ang doon, at saka kahoy. Ang ginawa ng tupa, lumundag. Di ba? Lumundag. Okay, lumundag. Di marami-rami yung tupa, mga 300 eh. So, yung kalahati, that is 150, tinanggal na niya yung pastor, yung kahoy, at saka yung tali. Alam niyo anong ginawa ng tupa? Yung pang 151? Wala nang tali, wala nang Anong ginawa niya? Sa palagay niyo? Lumundag din. Kahit wala na yun. Kasi bakit? Yun ang nakita eh. Hello? Tapos itong tupa na to, hanggang dun sa pang 300, lumundag pa rin sila kahit wala na yun. Anong tawag doon? Minsan, di ba, alam natin na mapapahamak tayo pero ginagawa pa rin natin. Alam natin, nakakasunog ng baga ang sigarilyo pero gusto-gusto pa rin natin. Di ba? Mga ganon. Alam natin na kapag ng babae ka, masisira ang buhay mo, di ba? Masisira ang buhay ng pamilya mo, pero marami pa rin gumagawa. Kaya nga ang tupa, kailangan ng pastol. Hello? Kaya yung mga nawala, hanapin natin. Yung mga nagwala,
dapat silang makarealize para bumalik. Kasi yung mga nagwala talaga, kailangan doon realization. Pero yung nawala, yun ang hinahanap. Kaya tingnan natin, baka na-misplace na yung heart natin of compassion for the lost people. Kasi imagine niyo to, yung hanapin mo yung tupa, hindi mo alam kung saan nagpunta. Buhay pa kaya o hindi na? Paano kapag nandun sa mga mabangis na leon at mga lobo, willing ang shepherd na para harapin yung mga yon. Kasi hindi lang siya concerned, willing siyang mag-sacrifice. Willing siyang gawin ng mga bagay para ibalik yung mga tupa na yon. Kaya makikita natin, di ba, ang dakilang tupa, sabi ng Bible, ang ating Panginoon. He is the great shepherd. We are only under shepherd. Di ba? So, ibig sabihin, kung siya yung pastol, di ba, tayo yung tupa, at sa simbahan, ang pinaka-pastol natin, of course, ang Panginoon, pero may pastor na nangangalaga para sa mga tupa. At meron din kasamaan si pastor para abutin din yung mga nawawala. Imagine, pag nawala yan, na-focus lang tayo sa construction, di ba? Paano yung bubuhos yung matinding pagpapala ng Diyos? Pero I believe, no, ang simbahan na ito, alam niya yung focus niya at alam niya yung vision niya. Kaya nga, ginrant ni Lord itong request nyo na to Di ba? So ngayon, dahil may gagawin pa si Lord at may gagawin pa tayo, kapag ang nasa isip natin, how can I repay the Lord? Hanapin ang mga nawawalan tupa. Kasi yun ang mahalaga sa shepherd. Come on, palakpakan mo si Lord. Ibalik natin yung concern natin dun sa mga nawala. Ibalik natin yung commitment natin na abutin muli sila. Kasi sakripisyo yun Yung parang wala ka ng gusto pa kaya niya, ano pa kaya. Pero ito makikita natin yung concern, yung commitment, tsaka yung sacrifice. Hindi madali, pero kapag nais natin, makakamtan at magagawa natin yan. Kaya ibalik natin. Imagine mo, pwedeng sabihin mo lang, hindi, okay na tayo dito, hayaan mo na yan. Parang you are comfortable to each other na. Pero how about the lost? How about the lost sheep? Nanganganib sila Alam nyo, nag-alaga ako ng kalapati nung bata ako. Yung kalapati, pag na-train mo yan, kahit ihagis mo yan sa kabilang baryo, babalik yung kalapati. Pero yung tupa, pastor, hindi marunong bumalik yan. Kailangan talaga sunduin yan. Kaya yung mga cell member mo na nawala, tingnan mo, i-categorize mo yan. Lost ba yan? Or, diba? O nawala ba yan? O nagwawala, diba? So, i-categorize mo, ito, nagwawala to pastor, o kailangan yan realization. After ng message na to, magmuni-muni ka, o ikaw ay cell leader, ito lost to. O, kailangan ng pastor yan. So, paano natin malalaman? Mamaya, makikita natin, hindi ako lost, nasa church ako, hindi ako lost. Kapatid, ang consider na lost, yung walang shepherd. Kaya pag wala ka sa cell group, mamaya, nasa dulo pa yun, sa elder brother pa yun Kasi akala nung elder brother, bibilisan na natin, nandun siya sa loob, di ba? Hello, kasama niya tatay niya. Pero hindi niya kapuso yung tatay niya. Kasi nung bumalik yung kapatid niya, imbis na masaya siya, nagalit siya. Hindi na tinatuwa nga niya, yung anak mo, sabi niya, di ba? Hindi naman sinabi, yung kapatid ko. Hindi. Minsan nakala natin, okay na ako Hindi. Kaya dito sa 4 na parable na to, makikita natin talaga yung sasalaminin natin sa sarili natin So ngayon, makita natin, unang-una yung lost sheep. I-evaluate mo yun sa cell mo. Sulat mo lahat ng mga pangalan ng mga nasa cell member mo. Diba? Ito wala na to. Consider mo yan. Ito ba yung nawawala o nagwawala? O yung nawawala, puntahan. Kasi yung mga tupa, hindi marunong bumalik. Kailangan talaga ng shepherd para sunduin sila. Come on, palakpakan mo si Lord. I'm giving an instruction today. Anong gagawin mo? Hindi yung masalang tayo, nag-celebrate tayo. Alam nyo mga kapatid, mas magiging masaya ang tunay na kasiyahan at kagalakan, hindi lang tuwing nagpe-praise and worship tayo dito. Pag binasa nyo yung basahin nga natin bro, yung yung dulo nun. Kasi yung verse 7, Luke 15:7, ito sabi niya, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over the 99 righteous person who do not need to repent. Ang ganda ng praise and worship nyo. Di ba? Masaya. Naglulundagan. Ang tanong, masaya ba ang langit? Kaya ang focus, music director, wag lang yung pagalingin yung mga tao na nandito sa kumakanta, tumutugtog. Kailangan ihasa din natin ng mga tao na mag-invite para yung celebration natin dito sa lupa ay may connection sa celebration ng langit.
Kasi anong sabi dyan, no? Isa lang ang manumbalik, isa lang may kasalanan na bumalik at nagsisi, kumilala sa Panginoon. Libo-libo ang anghel nagdiriwan sa langit. So ibig sabihin, kapag natuwa ang langit sa ginagawa nyo dito, hindi ba ipoprovide ni Lord lahat ng pangangailangan na ito? Are you listening? Kaya gusto ko maintindihan natin mga kapatid, no, na mayroong mga laws na kailangan nating hanapin at ibalik sa tahanan ng Panginoon. Yung pangalawa, yung lost coin. Yung lost silver coin, makikita natin, this is a great value. Kaya sabi niya, pag nawala yan, sabi niya, yung isang coin na yan, ano bang gagawin mo? O anong gagawin ng taong nawala? Bubuksan niya yung ilaw, hahanapin niya, hahalugugin niya, kasi mahalaga yun eh. Hello? So pag nakita niya, magkakaroon ng kaligayahan sa puso niya. Tapos, tatawagan niya yung mga kaibigan niya, yung kapitbahay niya para mag-celebrate. So there will be a celebration and year-end party, year-end Thanksgiving. Hindi lang tayo masaya dito, kundi masaya din ng langit. Kasi yan ang sabi ng pag binasa niyo yung context yan eh. So anong mahalaga sa Diyos? Anong mahalaga? Kasi minsan yung mahalaga sa Diyos, hindi na mahalaga sa atin. Kaya nire-remind tayo ng Panginoon ngayon sa mensaheng ito, ibalik natin yung kahalagaan ng mga pag-i-evangelize, pag-i-invite doon sa mga lost people. Alam nyo anong ibig sabihin yan, yung 1 to 7? Yung value of one soul. Kaya sana bago matapos tong 2024 na to, maibalik sa puso ng bawat isa yung value of one soul. The value of one soul. Yung kahalagaan ng isang kaluluwa sa harap at sa puso ng Diyos. Ay, yung how can I repay the Lord eh. Kaluluwa. Yun ang mahalaga sa Panginoon eh. Di ba? Imagine natin yung na-lost na, kung iisipin natin, wala na yan. Pero hindi, hahanapin pa rin kasi bakit? Mahalaga yun eh. Tama po ba? Kaya ito'y paalala sa atin, no, mga kapatid, na kung papaano yung puso ng Diyos, kung saan pumipintig ang puso ng Diyos. Kasi, nagsisimula na si Lord dito sa matinding ginagawa niya sa inyo, pero kailangan magkasabay. Sabihin natin, magkasabay. Magkasabay yung pag-angat ng simbahan na ito sa physical world, dito sa tahanan, sa church, na visible sa isip at sa mga mata ng mga tao at nakakakilala sa simbahan ito, na nakaka-encourage kayo sa kanila. At higit sa lahat, tumataas din yung level ng love, passion, and commitment natin sa pag-i-invite at sa pangangaluluwa. Amen? Kailangan sabay po yan. Kasi kapag naiwan ito mga kapatid, one day, you will lose the sense of purpose. Amen. Pastor, pwede ba yung busy kami dito? Oo. Si Nehemiah, di ba? 2 ginagawa niya. Kaya kailangan nyo mas lalo ng focus ngayon. Kasi pwedeng may mga magpa-out of focus sa inyo, pero kailangan focus dito, alin ba ang mas mahalaga? How can I repay the Lord for all the goodness He has done in my life? Makikita natin, after nun, di ba, yung lost son. Alam natin yung lost son, alam natin yan kapag encounter yung prodigal son, di ba? Makikita natin yung idinimand niya, pastor, yung, di ba, hindi lang niya nag-request, nag-demand. Di ba, minsan sa atin, nagdi-demand tayo sa Panginoon. Okay naman yon. Kasi sa totoo lang, part ng culture at part ng tradition, yung pag-aari ng ama ay pupwede ring entitled din yung mga anak. Kaya lang ang malupit doon, yung hindi pa namatay yung tatay, kinukuha na. Di ba? Ano yun eh? Kawalang galang yun. Disrespectful yun. Kaya hindi lang, ano yun eh, parang harsh demand yun eh, para sa anak. Ganun po, mabait yung tatay. Ipinakwenta, kumuha ng accountant, pakikwenta mo nga, yung binigay. So, ito naman yung mga nawala, ito yung mga nagwala, kinuha niya lahat. So, nawala siya, akala niya kaya na niya. Di ba mga ganon? Aalis sila sa tahanan ng tatay, kaya may mga ganon, yung mga cell leader, akala nila kaya na nila. Akala nila kaya na nila. Hindi ko na kailangan ng tatay ko, hindi ko na kailangan ng pastor ko. Ako na, magsasarili na ako, magaganito na ako. Akala nila kaya nila yon. Kasi na-equip na sila. Ito, mayroon na taong, may mga tao na ganito, yung prodigal, di ba? Yung lost son, may pera siya, pero naubos. Tama? Inubos siya sa wild living niya. Ibig sabihin,
yung mga masasamang gawain, ginawa niya, hanggang sa naubos ang pera niya. Pero ang matindi, inalaw yon ng Panginoon o ng storya na to para magkaroon ng realization yung bata. Yung na-realize yung bata, yung kalagayan, nandun sa pinakasadlak na kalagayan. Kasi dati maayos buhay niya. Nawala yung protection, nawala yung provision. Di ba? Nawala yung sa kanya. Dati hindi naman kailangan magtrabaho, kakain siya eh. Dati hindi naman kailangan bumili ng kung ano-ano. Nandun na, meron na lahat sa kanya. Nawala yun, nagutom siya. Kaya lang nakarealize, buti na lang nakarealize. Nung narealize, kailangan siya bumalik. Kaya yun yung mga nawala, na nagwala, na kailangan doon realization. Yun ang prayer natin sa kanila. Walang simbahan na walang hindi umalis. Pero kapag talagang, ipinanganak ng vision yan, dito sa church na yan, babalik yun, pastor. Kailangan lang ng realization. Pero yung nawawala, hindi marunong bumalik yun. Kailangan talaga puntahan yun. Yun yung tupa na hindi marunong bumalik. Pero yung mga nagwawala, alam naman nila yun eh. Pero kailangan lang realization. Pag bumalik sila, huwag nyo namang sabihin, buti naligaw ka. Huwag naman ganun. Bumalik na nga eh. Buhay ka pa pala. Huwag yung ganun. Kasi nga bumalik na eh. Tingnan nyo yung reaksyon ng tatay. Di ba nag-aantay siya? Tapos nung makita niya, tumakbo siya. Tapos niyakap niya, di ba? So ibig sabihin yung tatay, matagal na nag-aantay. Kaya yung mga kapatid yung nawala, di ba? O yung tatay, Pastor Jimwell, kaya minsan hindi nyo kami maintindihan, pastor eh. Kahit anong pinagagawa na niya, pag bumalik, tatanggapin namin yan eh. Yung iba, ba't mo matatanggapin yan, pastor? Ganito lang, ganyan, ginawa nila. Iba yung tatay eh. Iba yung pastor eh. Di ba? Yan ang napala mo. O, di ba? Inubos mo lahat ng pera. Inubos mo, tingnan mo. Yan, tingnan mo, ang baho mo na. Amoy takla ka na. O, di ba? Tingnan mo, butot balat ka na. Akala mo, kaya mong malayo. Hindi ganun ang ginawa ng tatay. Ang ginawa ng tatay, tumakbo, niyakap, tinanggap. Di ba? Kaya sa 2025, dapat handa tayo dyan. Yung mga nakarealize, maramdaman nila na accepted sila. Na welcome pa rin sila. Dapat ganon. Hindi, okay lang ka bumalik, ngayong okay na lahat. Wag ganon. Nakarealize na nga eh. Wag mo nang itaboy. Nakarealize, bumalik. Accept mo na lang. Hello, are you listening? Ang matindi, alam mo pastor, yung ginawa ng tatay, ito yung pinikontemplate ko ngayon eh. After mabantot siya, paliguan nyo, di ba, pinurify eh. Bigyan nyo ng damit, yung binalik yung righteousness sa kanya na nawala eh. Tapos diba sabi niya, ituring nyo na lang po akong alipin. Tingnan mo, nawala na yung sonship, pastor. So kailangan yung mga yun, marinyo yung sonship sa kanila. Anong sabi nung tatay? Hindi lang niya sinabi, ginawa niya. Paliguan niya, bigyan niya ng robe of righteousness. Grabe, pastor, anong ginawa? Binalik yung singsing, yung authority, na makipag-transact ulit sa business ng tatay. Di ba? Kasi nung araw, yung credit card nila nung araw, yung singsing eh. Di ba? Yung pang-wax nila na gano'n, no? Yung signet ring na nagsisimbolo sa kanilang pamilya. Tapos, ang matindi, binigyan ng tsinelas, binigyan ng sapatos. Grabe, pinasuot ka agad ng Adidas. Kasi hindi na siya slave. Hindi naman talaga siya slave. Kaya lang yung isip yung anak, slave siya. Kaya ini-renew, ini-reinforce, ipinaalala ulit, hindi, anak ka eh. Nagwala ka lang. Ngayon bumalik ka na. Yung dati kong anak na nawala, namatay, ngayon buhay na. Tapos nagpa-party pa. Kasi bakit? May bumalik. Di ba magandang mag-party pag may bumalik? Kaya lang may hindi natutuwa. Yung kuya. Sabi ng Bible, pag binasa sa verse 25 ng Luke 15, sabi niya, ba't may tumutugtog dito? Ba't may kasiyahan? Bug. Di ba? Siyempre, Middle East yun di ba? Tingaling. Di ba mga ganon? Middle Eastern, di ba? Yung tugtugan nila, hindi naman yung tugs sa atin eh. Sabi niya, anong meron dito? Tinawag niya yung alipin. Anong meron dito? Anong sabi ng Bible? Ayaw niyang pumasok. He heard the sound.
and the celebration as he neared the house. So, ibig sabihin, malapit pa lang siya. Ayaw niyang pumasok. Tapos, sabi nung anong kasiyahan dito? Sabi nung servant, ay sir, hindi niyo pa po pala alam, no? Bumalik po yung kapatid ninyo. Kaya yun, ang saya-saya. Masaya lahat sila. Yung elder brother, hindi masaya. Tapos, pasok ka na sir, tara. Hindi siya pumasok. Itong servant pumunta doon sa tatay. Sir, sabi niya, yung anak niyong panganay nandun sa labas, malungkot. Sir, ayaw pumasok, sir eh. Di ba? Ayun, ayaw pumasok. So, anong ginawa? Pumunta yung tatay. Alam niyo, sabi niya, ayaw din sumunod sa tatay. Sabi niya, di ka ba natutuwa? Ang kapatid mong nawala, bumalik na. Alam niyo, sabi niya? Yan! Yung anak niyo, sabi niya, nilustay ang pera, ang kahihiyan, lahat ginawa. Tapos, ito pa, pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Alam niyo po kasi, pinatabang guya, hindi yun ordinaryong niluluto yun. Hindi pag nakita mo dyan, banok, baboy, katayin mo na. Hindi. Yung pinatabang guya, yung pattern cup, special po yun. Pagkasilang pa lang, inaalagaan na yun. Ang purpose po nun, ihanda po yun sa special na okasyon, sa pagdiriwang. Kumbaga, yun ang pinakamahal na karne nung araw, parang yun ang wagyu. Yung pinakamahal na karne, wagyu nung araw yun. So kaya nung sinelebrate niya yun, di ba? Tapos sinabi pa siguro anong celebration, anong handa? Ay, sir, yung mga wagyu. Yun yung mga pattern count. Sir, yun ang handa ngayon. Ang sarap nga eh, di ba? Lalong umusok yung tenga niya, sabi niya, samantalang ako, sabi niya, I'm slaving for you and obeying you. I did not disobey your orders. Grabe, iba isip niya, no? Anak siya na isip alipin. Tapos, tingnan nyo. Anong ginawa ng tatay? Sabi niya, lahat ng sa akin ay sa'yo. Nakakalimutan ng anak na panganay. Alam mo, pag pinag-aralan niyo yung Bible, yung panganay, meron double portion yun. Di double portion plus yung ama. Di konti lang pala kinuha ng kapatid na bunso. Mahina sa math. Di ba? Double portion, panganay yun eh. Tapos yung sa tatay, sa kanya pa, di konti lang pala yung nakuha ng kapatid. Marami lang talaga yung kayamanan nila, kaya mukhang marami. Hello? So, ibig sabihin, slave yung mentality ng kuya. Kahit di mo lang kami binigyan ng batang kambing. Tingnan mo, kambing pa, iniisip. Hello? Hindi, sabi niya. Sabi ng tatay, lahat ng sa akin ay sa'yo. Imagine niyo yun, no? Parang sa atin, nasa loob tayo ng simbahan. Lord, bakit sila? Di ba? Kabago-bago lang niya nung nag-pray. Binigay mo, ako ang tagal ko na. Hello? Minsan nakala natin, ang naha-highlight lang dito yung lost son eh. Pero lost din pala yung elder na nandoon. Nakasama ng tatay. Lumabas yung kondisyon ng puso ng kuya na kahit kasama niya ang tatay, hindi pala kaparehas ng puso ng anak, yung puso ng tatay. Imbis na matuwa siya at magalak siya nung dumating yung kapatid niya, nagalit siya. Minsan may mga ganun tingnan natin yung puso natin. Baka mamaya, yung puso natin ay nasa loob ng simbahan, hindi na natin kagaya yung pintig ng puso ng Panginoon. Baka iba na yung mahalaga sa'yo. Baka masyado ka ng legalistic. Baka masyado, ayaw mo na yung mga yan. Kaya ito paalala, pag bumalik yung losa ng 2025, pag nahanap na yung mga mahalagang mga tao na nawala, pag bumalik yung yung natagpuan yung lost sheep, binalikan yung lost sheep at saka yung lost son,
Sana hindi tayo maging kagaya ng puso nung kuya. Na parang self-righteous tayo. Bilangin ko lang yan ng, ewan ko lang kung tatagal ng 1 month yan. Huwag ganon. Binalik na nga eh. Kailangan lang tayong alam niyo anong nawala doon sa tao? Doon sa kuya, yung sympathy. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng sympathy? Kasi nawala sa kanya yun eh. Yung sympathy, feelings of pity and sorrow for someone else's misfortune. Nagkagulo-gulo na nga buhay niya eh. Nung kapatid niya, nawala yung sympathy niya. Tapos ano pa yung nawala sa kanya? Yung identity. Kaya binalik nung tatay yung identity. Hindi ka alipin, anak ka. Hindi lang sapat lang yung sinabi niya, hindi ka alipin, anak ka. Hindi. Binalik niya yung robe. Binalik niya yung singsing. Sinuutan siya ng sapatos. Kaya yung lahat, pastor, na nagwala, lahat na bumalik na yan, abang pinag-aaralan ko to, parang masyadong mataas ang standard natin. Na bago mo ibalik, bago mo gawin ng ganito, ito wala naman, tingnan mo muna kung talagang nagbago yan. Baka babalik dito yan, kukunin na naman niya mahalagang hiyas dito. Hindi, no? Iba yung puso ng ama. Kaya lang nai-reveal dito yung puso ng kuya. Hindi pala kagaya ng puso ng ama niya. Kaya imbes na maawa, imbes na maging masaya, nagalit pa. Alam niyo, ang dulo ng kwento, di ba tinanggap ng pinipilit yung kuya na pumasok sa loob. Kaya pansinin niyo dulo niyan. Walang ending yan eh. Walang ending yan. Pag binasa niyo yan, walang ending. Walang conclusion actually. Alam niyo kung bakit? Walang conclusion yan dahil nasa atin ang desisyon. Nabasa niyo ba? Tinanggap ng kuya yung kanyang kapatid. Nabasa nyo? Pinatawad ng kuya ang kapatid. Pumasok sa bahay yung kapatid na panganay. Balikan natin yung verse 1 at verse 2. Yun ang context nun eh. Si Jesus nagpipreach siya, nakikinig yung mga tax collectors at sinners. Tapos nandun din yung mga Pharisees and teachers of the law and they muttered. Nag-iisip lang sila, kumukuha lang sila ng mga pagkikriticize dun sa pagtuturo ni Jesus. Tapos sabi nila, bakit nakikisalamuha siya sa mga makasalanan? So without proper understanding about the condition of the elder brother, we will miss the whole point of Luke chapter 15. Kinwento niya eh. Eto yon. Sino yung mga kausap niya na hindi nakikinig sa kanya? Pharisees, Sadducees, teachers of the law. Hello? So anong ibig sabihin nito? Sila, tagapagturo sila, pero wala sila sa compassion. In fact, tinupuna pa nila si Jesus, bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Sabi nga, di ba, naparito siya hindi sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Ito mga kapatid, gustong ipaalala sa atin ng Panginoon bago matapos tong 2024 na to. The value of one soul. The value of one soul in the heart of a shepherd. In the heart of Jesus. Kasi nawala yan eh. Imagine, pastor, kung lahat lang nang nawala, yung loss, balikan natin ulit. Magkakaroon ka na ng isang service pa. Yung lost coin, kasi mahalaga yon, very valuable yon. So ano yun, prioritize natin yung mahalaga, kahit nawala, hanapin natin. Yung lost son, pag-pray natin, makarealize sila. Manauli ang kanilang kaisipan, nababalik sila. Pero yung mga bumalik, repentant. Kasi di ba sabi niya, titingnan niyo yun. Ama, hindi na ako karapat dapat sa iyo para ituring mong anak. Gawin mo na lang akong alipin. It's repentance. Ayun ang titingnan natin sa mga nagwala na bumabalik. Are they repentant? Then let us lead them to repentance. Tapos, alam mo, pastor, sabi niya, ituring mo na lang akong iyong alipin. Ano ibig sabihin nun? They have the desire to serve. Anong alipin? Mag-serve, maglilingkod.
So, ang bumabalik na walang desire sa paglilingkod ulit, hindi makakabalik yun. Hindi makakabalik yun. Kaya dapat may desire sila, tulungan natin sila maibalik yung desire nila para maglingkod muli sa Panginoon. Yung kuya, anong naging reaksyon niya? Galit. Selos. Anong magiging reaksyon natin sa mga taong ibabalik ni Lord? Sa mga taong iwiwin natin? Of course, hindi ka na lost sheep. Of course, no? Hindi ka na lost son, nandito ka na. Nasaan ka doon? Sa kwento. Yung older brother nandun sa tahanan. Pero, nung may mangyaring sitwasyon, pagkakataon bumalik yung kapatid, imbis na maawa, maging masaya, nagalit siya. Lumabas yung nasa loob niya. Kaya kapatid, ito'y isang paalala lang sa atin, sa pagharap natin. Kasi sabi ko nga kanina, handa ka man o hindi, darating ang 2025. Mas maganda, maghanda ka na. Habang may ginagawa si Lord dito, for sure tatapusin ito, project ni Lord to eh. Kahit nga hindi ka tumulong dito, magsisend si Lord para tumulong dito eh. Provision ng langit eh. Pero bakit ikaw ang nandito? Kasi ikaw ang gustong paasensuhin ng Panginoon. Ikaw ang gustong pagpalain ng Panginoon. Kaya lang, dapat balance eh. I-balance natin. Yung heart natin for the lost people, the value of one soul. Kaya dapat simpleng goal lang. Diba? Every 3 months, tigisa lang. Diba? One soul, one more soul for Jesus. Diba? Kung may mga project at may mga activity tayo, di ba, maganda yan, tuloy nyo yan. Pero huwag nyo kakalimutan, at least kahit isang kaluluwa para sa Diyos. One more soul for Jesus. Ba, may cell group ka na. O di, dagdagan mo, di ba? One more cell for Jesus. Di ba? Pa-isa-isa lang. Huwag mo nang 3, 20, 12, wag. Isa-isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa-isa lang. Di ba? One more soul. Di ba? O kung gusto mo, isa lang sa loob ng 1 taon. O di ba? O nasa iyo na yun. At least may isa ka. Para naman makaganti ka sa pang-iisa ng kaaway sa iyo. At least sa 2025, may isahan mo na siya. Kasi bakit? May isa ka na. Amen ba? Let us all stand. Baka akala natin yung mga lost, yung mga nandun lang sa labas, no? Yung mga wala. Pero dito sa mensahe na to, kung magiging honest lang tayo, do we have the same heart just like Jesus for the lost people? Yan ang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Kaya nga, di ba, yung thanksgiving, evaluation, tsaka renewal. Mag-renew tayo ng commitment sa Panginoon. Mag-renew tayo ng vow sa Panginoon. Lord, hindi ako papayag. Kasi nga, Lord, hindi ka pumayag na hindi mo maitayo itong gawain na to eh. Hindi ka nga pumayag, Lord, na hindi matapos tong 2025 na to, na naitirik at ito ngayon, oh, ang lamig, ang ganda, komportable kami. Hindi ka nga pumayag, Lord, eh, di ba? Diba? Tingnan nyo. Kung ngayon, ikaw ang ginamit ng Diyos, mag-renew ka ng commitment mo. Mag-renew ka ng passion mo, mag-renew ka ng seed mo. Diba? Mag-renew ka ng commitment sa Panginoon kasi bakit? Grabe. Grabe ang gagawin ni Lord sa inyo ngayon 2025. Habang pinagpapala ka ng Diyos, finances, diba? Spiritually, tinataas din ni Lord ang level ng compassion mo para sa mga lost people. Tinataas din ang level ni Lord yung kahalagaan ng mga kaluluwa. Kasi bakit natin pinapaganda to? Bakit natin pinapalaki to? Para maraming maligtas. Para maraming matrain. Para maraming humayo. Kasi sabi ko nga, God is just strengthening and developing, maturing this main church ninyo. Kasi one day, God will use you all over the Philippines. Diba? Hindi lang sa Pilipinas. Yung reach nyo nga hanggang abroad na eh. Totoo yun. Kasi when we started live stream, social media, in fact, nakapag-plant kami ng churches dahil sa social media. Ganon yun. Marami palang mga followers, marami palang nag-aabang. Ang tindi ng pastor nyo. Pero kung siya lang matindi, hindi nyo sasabayan. Diba? Sabay-sabay.
sa pag-angat. May pre-taste na si Lord dito sa ginawa niya. Di ba? Dito, nagsisimula pa lang si Lord. Amen? Naniniwala ka ba na nagsisimula pa lang si Lord? Kaya hindi ako naniniwala sa aksidente. Lahat ay plano ng Diyos. Kung ikaw ay first timer na invite ka ngayon, ikaw ay dinala ng Diyos dito para makita mo sa mata at marinig mo kung paano gumalaw at kumilos ang Diyos. Alam nyo, ako hindi ko in-expect, na makakarating ako ng iba't ibang bansa, makapag-plant kami ng churches na just in the Philippines. As of now, we have 8 churches. Diba? Sa Pilipinas at sa iba, sa abroad, sa Macau, Hong Kong, nagpapasimula sa Australia ngayon at saka sa Canada at sa mga ilang mga leaders namin na nandun sa ibang bansa. Ako ay isang mukong na pastor lamang. Hindi man ako magaling Pero kailangan lang talaga yung puso natin ay kagaya ng puso ng Diyos para sa kaluluwa. Yung mga bagay na kung anong meron kami ngayon dahil yan sa pag-ibig namin sa Diyos. Minsan tetest tayo ni Lord. Ano bang mas mahalaga? Yung kaluluwa o yung komportable ka? Sabi ko nga kanina, baka meron ka na nakatabi dyan na iniisip mo, pambili ko ng ganito to, pambili ko ng ganyan, pero hindi mo pa rin nabibili. Kasi bakit? Hindi pala para pambili yan. O pambili pa rin pala yan ng graba, ng semento, ng pampa-second floor. Yung pala yun, no? Alam nyo, pag ganon, may struggle Di ba? Kapag may struggle, di ba? Totoo yun, the struggle is real. Di ba? Mga ganon. Pero after nun, grabe, ibang breakthrough ang mararanasan mo. I experienced that. Kaya yun, si Lord hindi na tumigil sa paggalaw at sa pag-promote, pag-upgrade ng buhay namin. Trabaho na ni Lord yun di ba? Ako, trabaho ko, yung maglingkod sa Diyos at gawin yung pinapagawa niya. Ay mga anak ko, nakapag-graduate na yung isang anak ko, registered nurse na siya. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Dati, bata lang yun. Ngayon, registered nurse na siya. Hindi ko kayang bayaran yun. Hindi ko nga alam paano ko siya napatapos Diba? So, yun yung mga, how can I repay the Lord for all the goodness, for all the good things He has done in me, in my family, in my business, in your life, in this church. Diba mahirap, no? Pagdating sa Diyos, wala akong maisusukli sa iyo, Lord. Wala akong kayang ipambayad kundi yung buhay ko. Di ba? Yun Di ba? Pero hindi mo naman kailangan magpapako sa krus para pambayad ng buhay mo Ang kailangan lang natin, magsama-sama, magkakaisa, na habang ginagawa itong tahanan ng Diyos, magsama-sama ang damdamin natin doon sa kahalagaan ng isang kaluluwa para sa Panginoon. Amen? Kabataan ka, high school ka, elementary ka, young people, young professional, businessman, tigisa lang. Tigisa lang. Tigisa lang. Ngayong 2025, January, February, March, gawin natin yan mga kapatid. Ngayon maganda ka na. How to invite people. Diba? How to share your testimony. Yun ang mahalaga. Hindi mo naman kailangan theologian ka, babanggit ka ng maraming bersikulo. Hindi. Kailangan mo lang magsalita. At kailangan mong manalangin at ihanda mo ang sarili mo. Yung 2025 is not just a promising year to you, but it is a very fruitful and productive year para sa Vision Church International. Amen? Palakpakan natin si Lord. Bago ko mag-pray, I want you to close your eyes. Pikit po natin ang ating mga mata. Maaaring nagsulat ka na ng sin for the year. Pero nung narinig mo tong mensahe na to, Lord, masyado yatang minaliit kita, liit ng nilagay ko. I want you to close your eyes and talk to the Lord right now. Kausapin mo, Panginoon. Lord, I believe for more this year, 2025. I want you to pray. Kumusta yung love at compassion mo sa lost people? Sa mga katrabaho mo, sa mga klase mo, sa mga sinesel group mo, baka mamaya, ano na lang yan, parang obligation na lang. So kailangan mabalik muli yung apoy ng paglilingkod at apoy ng pangangaluluwa. Baka yung training hindi mo na ginagawa kaya hindi ka na de-develop. Kapatid, sa oras na to, I want you to pray to the Lord. Lord, I want to renew
my commitment. Walang iwanan, Lord. Di kita iiwan. Ngayon pa ba na ang dami ng pinatunayan ng Diyos sa'yo? Ang pag-angat mo sa buhay hindi nakabase sa employer mo, hindi nakabase sa ekonomiya ng mundong ito, kundi hawak ng Diyos. Alalahanin mo yung mga panahon na walang-wala ka. Alalahanin mo yung mga panahon na nakikisakay ka lang, nahihirapan ka, yung araw-araw na pangkain, di mo alam kung saan mo kukunin. Alalahanin mo yung mga bagay na nagsisimula ka pa lang, na wala kang ibang puhunan, kundi yung pananalig mo sa Diyos at yung sipag. Na bawat ituro sa iyo, pinapractice mo. Ngayon pa ba, nakikinig ka pa ba sa pastor mo? Nakikinig ka pa ba sa mga salitaan ng Diyos? O dahil natuto ka na, marunong ka na, kapatid, mag-renew ka ulit ng heart mo at ng compassion mo at pag-ibig mo sa Panginoon. Baka yung iniibig mo na ngayon, yung mga hindi ka aware, mas focus mo na yung mga material na bagay, yung kumita ng kumita, maganda yan. Pero focus mo pa ba yung pintig ng puso ng Diyos para sa mga kaluluwa? Sa oras na ito, kung ikaw ay kabataan, ganun pa rin ba? Ang pintig ng puso mo na makapagdala ka ng isang kaibigan, ng isang kakilala para sa Diyos? Na ikaw na nagtatrabaho, ganun pa rin ba? Na ang desire mo na ilapit ang isang kaibigan o kamag-anak, ikaw na tatay at nanay na nagninegosyo, nakikipagtrabaho. Kapatid, ganun pa rin ba yung pagmamahal mo na kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa mga taong nawawala? Dahil araw-araw ang daming namamatay. Pero meron pa bang damdamin ka para sa mga nawawala? Sa oras na ito, mag-renew ka ng love mo para sa Panginoon. Yung pag-win mo, pagdi-disciple mo, pagtitrain mo. Kapatid, sa oras na to, you talk to the Lord. Panginoon, maraming salamat sa mensahe ng pagpapaalala sa amin para kami maging handa sa pagdating ng 2025. 2 araw na lang, Panginoon. Naranasan na namin ang iyong kabutihan. Noon walang-wala kami. Pero eto na, Panginoon. Sinuklian mo, Panginoon, lahat ng paghihirap, sakripisyo, kung bakit ganito ang antas ng kanilang mga buhay. Ang panalangin ko, Panginoon, mag-renew sila ng kanilang katapatan sa inyo. Dahil ikaw ang lahat ng may kagagawan na mga pagpapala at biyaya at pabor. At ang pagkatirik ng simbahang ito ngayon ay isang ebidensya na ikaw ay hindi nagkulang, ikaw ay mabuti, at ikaw ay tapat. Manatili nawa sa puso at isip ng mga nanay at tatay, kabataan, negosyante, mga leader, pastor, Panginoon, na nandirito, Panginoon, na silang ihirangin mo sa pagkatawag mo sa mga malawakang panggawain sa simbahang ito, Panginoon. Ito, Panginoon, ay testamento ng iyong kabutihan na manatili sa aming puso. At how can I repay the Lord for all the goodness, for all the good things that He has done in my life? That we will thank for the salvation that you have given unto us. And we will make a vow in the presence of witnesses and of the people. Hindi lang naman sa sarili ninyong Panginoon, but for your glory. We give thanks to you, and as we evaluate our present standing, and as we renew our compassion and our love and commitment for you, for the ministry, and for the ministry of people. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless you all.